Teka, masyado kong sinaktan. Patatawarin ko lang? Ganun lang yun? Ito po ay utos, hindi request. So wala tayong choice. Iuutos ba naman ng Panginoon sa atin kung hindi natin kakayanin? Hindi niya iuutos kung hindi natin kayang sundin ang utos. Nakakalimutan ba natin? O sadyang kinakalimutan natin na sa panalangin tinuro ng Panginoon sa atin, may karugtong yung bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ano yun? Patawarin mo kami sa aming mga sala. Dugtungan mo pa! Gaya ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Hindi sa hindi mo kaya, ayaw mo lang talaga. Paano ka patatawarin ng Diyos na itinuturing mong Ama? Kung ayaw mong patawarin, ang itinuturing niyang tulad mo ay anak din niya. Lumulutang ang pagiging anak mo ng Diyos kapag nagpapatawad ka ng kapatid mo na anak na yan. Lumulutang ang pagiging mabuting anak mo, lalo tigit sa isang matinong magulang. Hindi dahil ikaw sa magkakapatid ang pinakamayaman, pinakagwapo, pinakamaganda, pinakamatalino. Lumulutang ang pagiging mabuting anak mo kapag ikaw ay nagbibigay, nag-a-adjust, nagre-reach out, tumutulong, nagpapatawad sa mga kapatid mo. Ang pinakagusto kong eksena sa pagtawag ni Kristo sa mga unang alagad niya ay yung tinawag niya sila matapos silang mamalakaya sa dagat ng magdamag, pero wala silang nahuli kahit isa. Natatandaan niyo yon? Nang sabihin sa kanila ng Panginoon, lalong-lalo na kay Pedro, ihulog niyo muli ang inyong lambat. Imagine, a carpenter commanding a seasoned fisherman na mangisda uli, although they have just tried all night and have caught nothing. Hindi ba po pwedeng parang sabihin ni Pedro kay Kristo, hello, karpintero po kayo, mangingisda kami. Wala nga pong nangyari. Marunong pa kayo sa amin? Iuhulog muli namin ang lambat? Wala nga magdamag nga It doesn't make sense. Pero alam natin, sumunod si Pedro, and it made a lot of sense. Sabi ko, gusto ko yung eksenang ito sapagkat ipinapakita nito na sa pagsunod kay Kristo, hindi lang nagsakripisyo ang mga disipulo ng mga material na bagay tulad ng kanilang bangka, lambat, pera, maging ang kanilang pamilya. Isinakripisyo nila hindi lang ang material na bagay, kundi maya't maya pa nga ang kanilang perspective point of view o pananaw sa buhay. Lalo pat, ang sabi ng ating Panginoon, my ways are not like your ways. My thoughts are not like your thoughts. Na para bang sinasabi ng ating Panginoon sa mga disipulo noon at sa atin na rin ngayon, kung matalino kayo, tandaan ninyo, mas matalino at mas marunong akong Diyos sa inyo. Kaya magpaubaya kayo. Yan ang isa sa sinasabi ngayon sa atin ng Ebanghelyo. Pansinin po ninyo sa Ebanghelyo, nagmamarunong si Pedro. Panginoon, ilang beses ko po bang pwedeng patawarin ang aking kapatid? Pwede na po bang makapito? Alam po ninyo, ang mga Hudyo dati may paniniwala na hanggang 3 beses lang dapat magpatawad ang isang tao sa isang nagkakamaling tao. Sapagkat minsan pa'y para bang na-misinterpret nila ang Diyos in the Old Testament, particularly sa libro o aklat ni Propeta Amos, na nagpatawad ng hanggang 3 beses lang. May isang pasaway na bayan, winarningan niya. Isang beses, hindi nakinig, pinatawad niya. Pangalawang beses, hindi uli nakinig, pinatawad niya. Pangatlong beses, hindi na naman nakinig, pinatawad pa rin ng Diyos. Pero sa pang-4 na beses, nilupig na niya yung bayan na yon. Kaya naisip ng mga Hudyo, mukhang ang Diyos ay nagseset ng standard. Besides, we can never be more generous than God. Kung ang Diyos 3 beses lang nagpatawad, sino ka para lumampas sa 3? Kaya naisip ng mga Hudyo, okay, standard, hanggang 3. Yun ang kalakaran. Doon ang gagaling si Pedro, na kapag nagkasala sa iyo ang kapwa mo 1 beses, patawarin. Pangalawang beses, patawarin. Pangatlo ay patawarin pa rin. Pang-4, pwede mo nang patayin. Hindi. Pwede mo nang hindi patawarin. So you see, doon ang gagaling si Pedro.
Kaya nga sabi niya, makapito. So nagmamarunong siya dito. Yung 3, dinoble. Dinagdagan ng 1. Naging 7. Ang galing-galing niya. Ang 7 ay perfect number pa para sa mga Hudyo. So para bang to the highest level, ang level of forgiveness na ito. Pakiramdam ko, nakabasa sa FB si Pedro ng quote na ganito, gulatin mo ang guro mo. Sabihin mo, magpapatawad kang makapito. Mas ginulat siya ni Kristo. Hindi lang makapito, kundi 70 ulit pa nito. Amen! Sipin po ninyo, kung tayo si Pedro, matetake ba natin ito? Siguro, oo. Kung hindi mo pa naranasang masaktan ng todo. Pero kung naranasan mo na, mahirap yan. Yung isa nga lang yung pangalawang beses nga lang Yung, kasi babangga na yan sa pananaw natin. Sa pananaw natin na, teka, masyado kong sinaktan, patatawarin ko lang? Ganun lang yon. Sa pananaw natin na, teka, hindi naman humihingi ng tawad. Hindi niya deserve ng patawad. Sa pananaw natin na, teka, tao lang ako. Hindi ako pwedeng magpatawad ng ganito. Etc. Diba? Yan ang ating pananaw na hadlang sa pagkapatawad. Yan ngayon ang sinasabi ng ating Panginoon. Gusto mong sumunod sa akin? Iwan mo, hindi lang ang material na bagay. Isakripisyo mo, hindi lang material na bagay, kundi ang iyong point of view, perspective, pananaw. Upang mayakap mo ang aking mas magandang pananaw sa pagkapatawad. Ano yon? Ilimit lang natin sa 2. Unang pananaw ng Diyos, hinggil sa pagkapatawad, na dapat nating mayakap, kaya mo, kaya ko. Kaya nating magpatawad. Ito po ay utos, hindi request. So wala tayong choice. Iuutos ba naman ng Panginoon sa atin kung hindi natin kakayanin? Come on. Siya ang may likha sa atin. Siya ang nakakaalam ng kakayanan natin. Hindi niya iuutos kung hindi natin kayang sundin ang utos. Oo, alam ko, tao lang tayo. Tama naman. Sino bang hindi tao dito? Pero yan, tao lang ako. Yang katwirang yan ay batay lang sa ating pananaw. Sapagkat sa pananaw ng Diyos, hindi lang tayo tao. We are more than that because in His eyes, we are sons and daughters of God. Hindi ka lang tao. Hindi lang ako tao. Ako, ikaw ay anak ng Diyos na totoo. Kaya, sa mahirap na pagpapatawad, meron tayong extra Diyos, extrang lakas, galing sa Diyos. Hindi mo kaya, kakayanin niya. Humingi ka ng tulong sa Kanya. Kaya nga sabi niya, pagdasal mo ang mga umuusig sa iyo. Ibig sabihin, humingi tayo ng tulong sa Kanya sapagkat yun ay ine-expect niya. Isipin po ninyo, kapag tayo may malaking problema, pera, kalusugan, pamilya, business, humingi tayo ng tulong sa Kanya. Sinisigurado ko almost 100% na narito. Yan ang laman ng panalangin. Material things. Ganito, ganon. Walang masama doon. Pero bakit kapag may kailangan tayong patawarin, ayaw nakakalimutan o ayaw talaga nating humingi ng tulong sa Panginoon? Bakit tayo nagdarasal araw-araw lang ng makakain? Nakakalimutan ba natin? O sadyang kinakalimutan natin na sa panalangin tinuro ng Panginoon sa atin, may karugtong yung bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ano yun? Patawarin mo kami sa aming mga sala. Dugtungan mo pa! Gaya ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Hinihintay ng Diyos na ipagdasal mo ang kaaway mo. Hinihintay ng Diyos na humingi ka ng tulong sa Kanya upang mapatawad mo ang kaaway mo. Ngayon, kung hindi ka willing na gawin yon, huwag mong sasabihin hindi mo kaya. Ang totoo, alam ng Diyos. Hindi mo siya maloloko. Hindi sa hindi mo kaya, ayaw mo lang talaga. So yun yung una. Yung pananaw na yakapin natin, kaya nating magpatawad sa tulong niya. Ikalawa, yung pananaw na magkakapatid tayo. Kahit may differences, nag-aaway-aaway tayo. Yan ang pirmis na maririnig mo sa Ebanghelyo.
Sa tanong ni Pedro, sa sagot ni Kristo, sinasabi, ini-insinuate, hindi lang insinuation diretsyo, yung nakakaaway natin, kapatid din natin. Natatandaan ninyo yung ebanghelyo nung nakaraang linggo? Sabi ni Kristo, kung magkasala sa iyo ang kapwa mo, tama po ba? Ganito ang gawin mo, kausapin mo, tama po ba? Mali! Yan tayo Ang sabi ni Kristo, kung magkasala sa iyo, hindi ang kapwa mo, pero hindi yun ang sinabi niya, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo. Lapitan mo, kausapin mo. Sa gayon, mapapanumbalik mo ang pakikipagkapwa-tao ninyo. Hindi. Ang pagiging magkapatid ninyo. Kapatid! Magkakapatid tayo. Hindi lang tayo basta kapwa-tao. Magkakapatid tayo. Sa langit, magiging puro talagang magkakapatid tayo. Siyempre, marirealize mo, ito yung asawa ko sa lupa. Ito yung anak ko sa lupa. Ito yung nanay ko sa lupa, pero wala na yung pangangailangan sa isa't isa. Lahat tayo magiging parang mga magkakapatid na. Ganon tayo sa kaniyang mga mata. Huwag natin kakalimutan yon. Yung napakahalagang pananaw ng Diyos na yon, na magkakapatid tayo sapagkat makatutulong yon para maobliga tayong makapagpatawad sa ating kapwa-tao. Ako alam nyo, ma-share ko sa inyo, mga 2 years ago, masyado akong sinaktan ng isang tao. Yung ginawa niya sa akin, to date, mula noon hanggang ngayon, wala pang nakakagawa sa akin. Grabe. Kaya talagang iniyakan ko, nasaktan ako, nahirapan ako, naghalit ako. Naisip kong gumante kasi malakas ang kutob ko, kaya ko Kung ano yung ginawa niya, mas kaya kong gawin at mas matindi pa. Yun ang nakapanggigigil sa paghihiganti, yung alam mong kaya mo. Hindi yung maghihiganti ba ako? Hindi, alam mong kaya mo. Yung may nakausap kang lawyer, ang sabi, Father, lahat papuputol ko, hindi ka pwedeng matalo. Sigurado kang mananalo. Demanda mo. Naisip kong maghiganti, oo. Naisip kong magdemanda, oo. Pero eventually, naisip ko, kapatid ko pa rin ito. Mga chismoso, kapatid ko, hindi ko kadugo. Kapatid, basta kapatid. Huwag nyo nang uliritin o tanungin, basta kapatid. Hindi kadugo. Basta kapatid. So napatawad ko ba? Wasn't sure. Kasi hindi naman humingi ng tawad. At masakit pa rin during those times. During those times, mahirap pa rin. Hanggang eventually, parang Christmas party. Nandun, ay naku, ba't ba ako naka-attend dito? Hanggang naisip ko, ito na siguro ang pwede kong magandang maibigay na regalo sa magba-birthday na si Kristo. Lalapitan ko. Ang sabi sa akin ng kapatid ko, katabi ko, hindi ko kadugo, basta kapatid ko. Sabi sa akin ng katabi ko, wag. Kaya mo siya. Pag nilapitan mo yan, iisipin niya, tama siya. Ma'am, wala kang mali Hanggang sasabihin sa akin, ng dalawa ko pang kasama, sige Pads, wala namang mawawala Basta wag kang magsosorry. Wala kang kasalanan. Wag kang magsosorry. Lapitan mo lang, tapikin mo lang. Ikaw na bahala. Nilapitan ko. Walang salitaan. Niyakap ko. Niyakap din niya ako. Ang sarap ng pakiramdam. Lalong-lalo na that time may raffle. Buong buhay ko, di pa ako nananalo sa raffle. Kahit consolation prize, wala talaga. Malas ako sa raffle. Pero that time, nanalo ko. Grand prize pa. Naiyak ako, hindi dahil sa premyo. Naiyak ako kasi first time kong manalo. Grand prize pa. Kasi ang naisip ko, parang sinasabi sa akin ng Diyos Ama, gusto ko anak yung ginawa mo, pinatawad mo, nakipagkasundo ka sa kapatid mo, natutuwa ako. Sino bang pinakamatutuwa sa pagmamahalan ng mga magkakapatid at mga anak, kundi ang mga magulang, di ba? Ang kaligayahan ng mga anak natin, pagmamahalan ng mga magulang natin. Ang kaligayahan ng ating mga magulang, pagmamahalan natin na magkakapatid. Lahat kayang tiisin ng magulang, lalo tigit ng isang ina. Kaya niyang iwan siya ng asawa niya, sumakabilang buhay o sumakabilang bahay. Ang hindi niya makakaya, yung thought na nag-aaway-away ang mga anak niya. Ang dami ko nang napuntahang mga matatanda na, basta lalo na mga nanay on their deathbed.
Unti-unti mawawala yung mga panalangin, yung mga hindi ganong importante. Hanggang sa huli, mawawala yung panalangin, sana gumaling pa ako. Pero ang hindi mawawalang panalangin, Panginoon, gabayan mo ang mga anak ko. Magkasundo sana ang mga anak. Kasi ang magulang, lalo tigit ang isang nanay, bakit siya natatakot mamatay? Kung may maiwan siyang anak? Kasi alam niyang walang ibang pinakamakapagmamahal sa anak niya, kundi siya lang. Swerte kung yung anak niya makakatagpo ng mabuting asawa o may bahay. Pero hindi mo kadugo yan eh. Kaya napakapalad ng ina at mamamatay siya ng payapa kung alam niya nagmamahal at nagmamalasakitan ang mga anak niya. Yan ang kaligayahan ng magulang na hindi mararamdaman kung walang anak na mag-a-adjust, magre-reach out, magbibigay. Sapagkat ang mga anak, ang mga magkakapatid, alam natin yan. Iba-iba yan. Hindi pare-pareho yan. Iba-iba rin ang pananaw. Kaya sigurado, may away. Iba-iba ng pananaw. Pero maiiwasan ng maraming away. Kung mag-away man, madaling magkakabati. Kung ang pairali nila, hindi ang kanilang pananaw, kundi ang pananaw ng kanilang mga magulang, lalo tigit ang pananaw ng kanilang inay, sapagkat sa different mga pananaw na yan, simple lang ang pananaw ng isang inay. Iba-iba man kayo, mga anak ko kayo, magkakapatid kayo. Kaya wala kang karapatan bilang anak lang na sabihin mo sa iyong ina, wala akong kapatid na ganyan. Hindi ikaw magtatakda. Wala kang kontrol dyan. Ang may kontrol dyan kung sino magkakapatid, nanay mo, tatay mo, sapagkat sila ang nag-alaga sa inyo, nagluwal sa inyo, nagpalaki sa inyo, nagpakain sa inyo, nagbigay ng buhay sa inyo. Kaya nga, mahirapang intindihin para sa isang magulang kapag ang kanyang mga anak ay nag-aaway-away kasi pagbali-balik na rin man niya, dito galing lahat yan eh. Sa pusod ko pinatid yung mga pusod niyan, kaya nga magkakapatid yan eh. Isa ng kinahain yan eh. Isa ng naging gatas yan eh. Ba't nagkagan? Mawiwindang ang magulang, lalo tigit ang isang ina. Kasi hindi niya madideny, magkakapatid kayo. Kasi mga anak niya kayo. Kaya pansinin po ninyo, nang sabihin ng panganay na anak sa kanyang ama, yung anak mong yan, na naglustay ng iyong kayamanan, ang pinatutungkulan, yung prodigal son. Anong sabi ng ama dun sa panganay? Kapatid mo yan. Yun ang ibinalik niya agad. Na para bang sinasabi niya, anak ko yan, kaya kapatid mo yan. So kung itatakwil mo, parang ako ang itinakwil mo. Yun ang sinasabi ng Panginoon sa Ebanghelyo. Paano ka patatawarin ng Diyos na itinuturing mong ama? Kung ayaw mong patawarin, ang itinuturing niyang tulad mo ay anak din niya. Ha? Ang sabi pa ng Panginoon, ang ganda, kayo magiging tunay na mga anak ko. Lahat tayo anak ng Diyos. Pero ang sabi ng Panginoon, kayo magiging tunay na mga anak ng Diyos kung magpapatawad kayo ng kapatid ninyo. Lumulutang ang pagiging anak mo ng Diyos kapag nagpapatawad ka ng kapatid mo na anak na yan. Lumulutang ang pagiging mabuting anak mo, lalo tigit sa isang matinong magulang. Hindi dahil ikaw sa magkakapatid ang pinakamayaman, pinakagwapo, pinakamaganda, pinakamatalino. Lumulutang ang pagiging mabuting anak mo. Kapag ikaw ay nagbibigay, nag-a-adjust, nagre-reach out, tumutulong, nagpapatawad sa mga kapatid mo. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. How do you handle stress? Ano yung ginagawa mo para makalimutan mo yung problema mo? May iba-iba po tayong paraan para mag-cope o dalhin yung ating problema. May kakilala po ako, pag stress siya, nagsha-shopping, sosyal. Pag wala kang pera, window shopping na lang, tingin-tingin.
Marami din po stress eating. Kinukuha na lang sa pagkain. Nung ako po ay dumaan din sa lungkot, depression, alam niyo po yung ginawa ko? Exercise. Halos 5 oras po ako sa gym, nagpapakapawis. Pero binigyan po tayo ng napakagandang halimbawa sa ating unang pagbasa kung paano natin dadalhin, bubuhatin ang sakit at problema ng buhay. Itong si San Pablo at si Bernabe, pinagbubugbog kasi hindi gusto yung kanilang pangangaral. At pagkatapos binugbog, sila'y dinakip, sila'y kinulong. Puno na sila ng pasa, sila'y nakatanikala, pero tingnan niyo po kung ano yung ginagawa nila. Habang nakakulong sila, habang may pasa sila. Sabi, sila'y nananalangin, they were singing hymns, at sila'y nangangaral ng mabuting balita sa mga ibang nakakulong doon. Yan yung unang-unang palagi nating nakakalimutan, hindi po ba? Pag tayo po ay may problema, palagi natin nakakalimutan ng Diyos. Kasi minsan, pag puno ka ng problema, nagdidilim yung iyong paningin, nagdidilim yung iyong isip, bumibigat yung iyong puso. But we should not forget that. No matter how painful you are feeling, pray, try to sing a hymn to God, and try to speak good things. Try to preach the Word of God. Kasi meron pong milagro. Hindi niyo po napansin, habang nagdadasal daw sila, habang kumakanta sila, habang sila po ay nangangaral ng mabuting balita, nagkaroon ng lindol, earthquake, bumukas yung mga pintuan. Ito yung kamay ng Diyos. Milagro, naranasan nila. How can you expect God to create a miracle in your life if you're not praying? Paano ka magkakaroon ng milagro sa buhay mo kung hindi mo binubuksan yung puso at isip sa Diyos? How can you attract good and positive things if you're not opening your mouth to good and positivity? Kung ang lumalabas sa bibig mo, mura. Kung ang lumalabas sa bibig mo, napakasama. Sa tingin mo, ano yung mararanasan mo? Sa tingin mo, ano yung darating sa iyong buhay? Hindi po ba masama din? Yung iyong nilalabas, negatibo, sigurado negatibo din ang darating sa iyo. Yan po yung isang pinagtatakan ko Meron mga ibang tao nasasaktan na. Bakit yung tugon nila, sagot nila doon sa sakit na kanilang nararamdaman, sakit din? Halimbawa, yung mga nasaktan dahil nagkaroon sila ng broken relationship, niloko sila, sila'y nagkahiwalay nung kanilang minamahal. Anong ginagawa? Naglalaslas. Ang sakit na nga ng pagiging broken-hearted. Tapos ikaw maglalaslas ka pa. Sasaktan mo pa yung sarili mo. Di ba? Parang ang hirap intindihin po nun, no? Nasasaktan na, gusto mo pang saktan yung sarili. Yung mga iba, napakaraming utang. Anong gustong gawin? Magpakamatay. Nasasaktan na, may problema na, gusto pang lalong dagdagan yung sakit. At ang hindi ko rin po maintindihan, isang bagay din na nakakapagtaka. Meron ng masama na nangyayari po sa ating buhay. Bakit dinadagdagan pa natin ng mas maraming masama? Ang tugon, ang sagot ng ibang tao, kasalanan. Pag sila ay merong problema, ang sakit na nga ng ulo nila sa problema nila, umiinom. Gusto makalimutan. Pero ano yung bunga pagkatapos ng uminom? Di ba? Mas masakit yung iyong ulo pagkagising mo. Meron ka ng problema sa asawa mo, nag-aaway na kayo. Anong ginagawa ng iba? Naghahanap ng ibang babae, mambababae. May problema ka na nga, dinadagdagan mo pa ng ibang problema, dinadagdagan mo pa ng mas maraming problema, nagbababae ka pa. Di po ba? Yun yung nakakapagtaka. Meron ng problema sa pera, napakaraming utang na kailangan bayaran. Anong gagawin? Nakukuha pang sumusugal, nakukuha pang magkasino, nakukuha pang magsabong. May problema na, huwag mo nang dadagdagan ng mas marami pang problema, lalong-lalo na ang kasalanan. You are already experiencing negativity in your life. Anong mas magandang tugon, sagot doon? Kailangan isang bagay na positibo. At ano yung positibo na magagawa natin? Yung magdasal. To pray unceasingly. Dahil wala naman ibang makakatugon dun sa iyong problema kung hindi ang Diyos. Kung ikaw ay mabubuhay sa kasalanan, mas mababaon ka sa iyong problema. Mas darami pa ang iyong sakit ng ulo. Let us remember that. Sundin po natin yung halimbawa ni San Pablo at ni Bernabe. Napakaganda.
bugbog sarado na, napakaraming pasa, nakulog na. Nakuha pang magdasal, nakuha pang kumanta, nakuha pang magsalita ng mabuti to preach the word of God. Eh ikaw, ano yung ginagawa mo? Kasi tandaan niyo po, you will never experience a miracle if you're doing something wrong in your life. God's miracle, God's goodness will not be felt in your life if you're staying in negativity, if you're living in darkness. Gusto mong makaranas ng mabuti sa gitna ng iyong problema? Simple lang, gumawa ka ng mabuti. Umpisan mo sa pagdarasal. Para lang nakakita ka sa FB, post na picture ni Kristo at ang sabi doon na i-post mo para ma-bless ang buhay mo. Ipo-post mo. Pero bakit? Para ma-bless ang buhay ko. Ayan! Hindi dahil sa love mo talaga si Kristo. Bagamat sinasabi mong una ang Diyos sa buhay mo, dahil hindi mo pa nakukuha yung gusto mo, ang ibig sabihin nun, hindi talaga siyang una sa buhay mo. Ginagawa mo lang siyang una, pinagmumukha mo lang siyang una sa sarili mo dahil meron kang gusto. Sa totoo, ang una sa buhay mo ay yung gusto mo. Kaya nga nung hindi mo nakukuha, ikaw sa kanya ay nagtatampo. Alam natin ang nagagawa ng reward o gantimpala. Dahil sa reward o gantimpala, nahihikayat tayong gawin ang isang bagay kahit ayaw natin. Kahit pa mahirap para sa atin. Dahil sa reward o gantimpala, nagsusumikap mag-aral ang isang estudyante. Nagsisipag ang isang empleyado. Nagsisikap ang may inaabot na pangarap. Nagagawang magpakatino ng isang pasaway dahil sa reward. At dahil din sa gantimpala o reward, mabilis na nahuhuli ang pinaghahanap ng mga otoridad. Yan ang nagagawa ng gantimpala o reward. Good thing. Ang Diyos ay nakahanda rin magbigay sa atin ng gantimpala o reward. In fact, sa perspektibo ng Diyos, doon natin mas magandang tingnan ang meaning ng gantimpala, which basically ay po pwede nating hatiin sa dalawang salita, gantimpala. Ganti at pala o pagpapala. Sapagkat ang gantimpala ng Diyos ay ganting pagpapala niya sa ating mga mabubuting gawa. Ano ba ang ating mga mabubuting gawa na pinangakuan ng Diyos ng reward o gantimpala? Marami. Pero mag-focus lang tayo sa dalawa. Batay sa sinasabi ngayon ng ating mga pagbasa. Una, ang unang mabuting gawa ng promise ng Diyos ay magkakamit ng gantimpala ay kapag minahal natin ang Diyos ng buong buo, ng una sa lahat. Una sa negosyo mo, sa trabaho mo, sa ministeryo ko, una maging sa pamilya, maging sa sarili natin. Dapat una ang Diyos. At ito ay hindi para sa Diyos, kundi para sa atin. Upang ang ating buhay ay Kanyang maiayos. Magulo ang ating buhay sapagkat hindi magandang ating priorities. Pero kapag ang Diyos ang naging topmost priority natin, ang pinakamamahal natin, maayos ang buhay natin. Siguro naman ay naranasan nyo na yung nagbubutonis kayo. Yung nauna yung Lunes kaysa sa Linggo. I mean, yung nabutonis nyo, yung unang button, dun sa pangalawang butas ng inyong damit. Sa una, hindi mo mahalata na ganyan ka pa. Ganyan, nanonood ka ng It's Showtime o kaya ng It. Hanggang sa makapamo sa huli yung huling butones. Wala lang butas. Tingin kang gano'n. Nakaw! Namali yung unang butones. Namali yung unang suksukaw. Kaya mali na lahat. Hindi na tama lahat. Pero kung nauna ay tama, tama na rin. Maayos ang lahat. Ganon ang mangyayari. Kapag inuna natin ang Diyos, ang buhay natin ay magiging maayos. Dagdag pa ng ating Panginoon sa Mateo 6:33, seek ye first the kingdom of God, and everything will be added on to you. Everything! Father, hindi totoo yan. Anong hindi totoo? Sinasabi sa Bible yan. Ay, hindi totoo yan.
Bakit? Inuuna ko naman ng Diyos sa buhay ko. Nagsisimba ako dito tuwing linggo. Pinaprioritize ko. Kahit na inaaya ako ng mga kabarkada ko, magsisimba ako. Hindi ako dapat makaliban ng pagsisimba tuwing linggo. Una ang Diyos sa buhay ko. Nagdadasal ako araw-araw. Papakabuting tao ako. Pero bakit ganon? Ang sabi, seek ye first the kingdom of God and everything will be added on to me, to you. Eh yung hinihiling ko, hindi ko pa makuha. Kaya hindi totoo yung everything will be added on to you na yan. Kapatid, linawin natin. Yung gantimpalang sinasabi dito sa verse 33 ng Matthew 6 ay hindi primarily referring sa mga simple blessings na hinihingi natin. Yung verse 33 dito, seek ye first the kingdom of God and everything will be added on to you. It refers primarily, first and foremost, to God. Because if you have God first in your life, you have everything in life because God is everything. In fact, kung nagtatampo ka, bagamat sinasabi mong una ang Diyos sa buhay mo, dahil hindi mo pa nakukuha yung gusto mo, ang ibig sabihin nun, hindi talaga siyang una sa buhay mo. Ginagawa mo lang siyang una, pinagmumukha mo lang siyang una sa sarili mo, dahil meron kang gusto. Sa totoo, ang una sa buhay mo ay yung gusto mo. Kaya nga nung hindi mo nakukuha, ikaw sa Kanya ay nagtatampo. Kung talagang ang Diyos ang una sa buhay mo at mahal na mahal mo ang Diyos ng totoo, hindi na mahalaga makuha mo man o hindi o eksakto ang inihiling mo. Sapagkat alam mo, kapag ang Diyos ay nasa sa buhay mo, siya ang bahala sa iyo. Sapagkat He knows what is best for you. Sinasabi mo lang na una siya kasi may hinihiling ka. You make Him first because of something else. Para lang nakakita ka sa FB post na picture ni Kristo at ang sabi doon na i-post mo para ma-bless ang buhay mo. Ipo-post mo. Pero bakit? Para ma-bless ang buhay ko. Ayan! Hindi dahil sa love mo talaga si Kristo. Ma-bless man o hindi ang buhay mo sa paraan mo, sa standard mo. Sapagat alam mo, kapag ang Diyos ay nasa sa puso mo, bless kang sigurado. He knows what is best for you. Hindi man sa eksaktong iniisip mo at hinihiling mo. Kaya kung ikay nagtatampo, Lord naman, di mo pa binibigay yung hiling ko. Ibig sabihin nun, hindi talaga siya ang una sa buhay mo. Magtataka ka pa kung bakit hindi mo talaga makuha yung gusto mo? Eh hindi nga siyang inuuna mo? Sabi nga ng isang bakla sa kanyang nobyo ko, no? Mahal mo ba talaga ako? O dahil mahal na lang yung mga naibigay ko sa'yo? Ikaw man, ayaw mong magbigay ng magbigay para lang mahalin ka. Ganon din ng Diyos. Hindi naman pwedeng magbigay siya na magbigay ng blessing para lang ating mahalin. Hindi naman ganon kababa ang Diyos. Seek ye first. Unahin mo talaga siya at makikita mo ang pagpapala na ibibigay niya. Yun yung una. Ang pangalawang mabuting gawa na pinangakuan ng Diyos ng gantimpala o reward ay ang pahalagahan natin ang mga lingkod niya. Sa ating unang pagbasa ay narinig natin kung paanong pinahalagahan ng mag-asawa ang dayuhang si Eliseo. Ang ginawa nila kay Eliseo, hindi lang pinakain, pinatuloy sa bahay, binigyan ng sariling kwarto, estima, entertain to the max. At bakit? Sapagkat ayon sa mag-asawa, lingkod ng Diyos si Eliseo. Parang kayo. Kayo ba? Bibigyan nyo kami ng importansya, kaming mga pari ninyo, kung hindi kami lingkod ng Diyos? Kailan ba ako pumunta sa isang restaurant? Nakaw, halos lahat kakilala ko, pati sa crew. Ay mantakin po ninyo bago ako makakain. Lahat nagpa-picture. Sabi ko para hindi magulo, ako na lang. By table, pupunta ako. Ay talagang yung fast food chain, parang naging birthday venue ko. Hindi ko naman birthday. At ang lahat, Father, anong order mo? Father! Nako, sabi ko, pag pinagbigyan ko kayong lahat, maimpatyo ko. Naranasan ko pa yung sa Starbucks, may nagduelo sa harapan ko. Duelo! Pabilisan ng bunot. Kasi ililibre ako. Hindi ko kakilala, kilala lang ako. Muntik pang magkauntugan sa cashier. Sabi ko, para hindi kayo mag-away, o ikaw, yung dine-in sa'yo, take out sa'yo. O, di ba? Joke lang yun.
Joke lang, hindi ako nagpalibre sa dalawa. Anyway, gagawin nyo ba yon? Kung hindi ako si Father Fidel? I don't think so. Sabi ko nga, ang mga pare, lalo na dito sa Pilipinas, hindi mamamatay sa gutom. Sa impatyo, may mamamatay. Dahil, Father ito, Father ganito. Ay, nako. Bakit kayo ganito sa amin? Kasi naniniwala kayo na kapag mabait kayo sa pare, magiging mabait sa inyo ang Diyos. Pag pinaglingkuran nyo, ang sabihin, pinahalagahan yung pare na lingkod ng Diyos, gagantihan din kayo ng Diyos. Yun ang makikita natin sa ating unang pagbasa. At sa ibang mga parts sa Bible, may mga example pa niyan. Hindi na lang natin sasabihin, hahaba lang. At naniniwala din naman kayo na kapag binigyan nyo kami ng pagpapahalaga, papahalagahan din naman din kayo namin at ipagdarasal din namin kayo. Katulad again ng ginawa ni Eliseo dun sa mag-asawa. Pinagdasal niya kaya nagkaanak yung mag-asawa. At ginagawa namin yun talaga. Salamat po sa inyo. Pero ang punto ko, ang gusto kong matuon ang atensyon ninyo ay sa ibang mga lingkod ng Diyos. Hindi lang naman kami. Minsan na pag-usapan natin, hindi lang ang pare ang pastol. Ikaw, pastol ka ng asawa mo. Pastol ka ng mga anak mo. Pastol ka ng pamilya. Isang pastol, isang lingkod ng Diyos sa kanyang pamilya, yung nagtataguyod sa marangal na paraan ng kanyang pamilya, ng kanyang tahanan. Lalo pat ang tahanan natin ay ating mga mumunting simbahan. Kaya sa bawat pamilya, lalo na yung nagsasakripisyong talaga, pastol ka, lingkod ka ng iyong pamilya. Yun! Ang gusto kong mapansin po ninyo. Hindi lang kami ang mga lingkod. Yung katabi mo, baka lingkod ng Diyos yan. Sugo sa kanyang pamilya yan. Ano man ang profession yan. Doktor, nurse, lawyer, nagtatrabaho ng mabuti at marangal. And let us focus on yung sinasabi sa Ebanghelyo. Isa sa maliliit na ito, na alagad ko. Yung mahina ang kita, malitang kita. Driver, rider, plansyadora, labandera, kasambahay, construction worker. Mga kapatid, mga lingkod din ito ng Diyos na dapat pinapahalagahan din natin at ginagalang. Lalo pat madalas silang nangangailangan, suportahan at pahalagahan. Minsang nagpunta ako sa isang kakilala, baka nanonood siya. Last birthday ko, last year, binigyan niya ako ng sobre, birthday gift niya. Pasalamat ako. Kataon, may tumawag sa kanya, may nabalitaan siyang nasunugan. So sabi niya sa kanyang mga kasister, o sige, pledge ko isang kaban. Alam kong mabuting tao si ate. Hindi lang yun ang itutulong niya. But that very moment, ang pinledge niya ay isang kaban. Medyo nakonsensya naman ako kasi habang pinipisil-pisil ko yung sobrang bigay sa akin, alam kong makapal ang laman. Tapos yung ibibigay ni ate dun sa nasunugan ay isang kaban. Narinig ko yung usapan Sabi, kawawa, ganon, may mga anak, may pamilya. Sa loob-loob ko kasi, lingkod din ng Diyos yun Hindi lang ako. At sa aming dalawa, mas nangangailangan ng tulong yung kausap niya. Kaya, pagdating ko dito, nakita ko talaga yung laman ng sobre. Malaking ang halaga. Mas lalo akong nakonsensya. Ginawa ko, pinalitan ko yung sobre, sinilyado ko, pinalik ko sa kanya. Hindi naman niya makikita kung magkano yung laman. Pero kung ano yung binigay niya, ibinalik ko lang din. At sinabi ko, ate, donation para sa nasunugan. Kasi lingkod din ng Diyos yun buti pa nga ako, may natitirhan. Kahit papaano, yun nasunugan Yung asawa ng ating driver dito na si Edwin, yung nakikita nyo, na nag-a-assist sa blessing. Asawa niya si Joanne, nag-tutor. Tulong silang mag-asawa sa pagtatrabaho para maitaguyod ang mga anak nila. Naku, na-aksidente! Hindi lang nabalian, nagdurog pa ang buto. 1 linggo na hanggang ngayon, nakaratay pa rin. Kailangan ng operahan. Hindi makapagpa-opera kasi kulang na kulang sila. Sa loob-loob ko lang kung sa akin nangyari yon, baka nag-una-unahan kayo. Lahat na nang pwedeng ipa-opera, ipapa-opera nyo na sa akin. Isang operahan na lang. Sa dami siguro ng tutulong, baka nga kumita pa ako. Pero lingkod din ng Diyos si Joanne Nagtataguyod ng kanyang pamilya at mas nangangailangan siya. Bakit walang masyadong nakakapansin sa kanya? Tinutulungan nyo kami sapagkat alam ninyo ang pare ng pamilya, kawawa naman si Father, nag-iisa.
Pero sana maging sensitibo rin po kayo sa pangangailangan ng mga nag-iisang nagtataguyod at hirap na ng kanilang pamilya. Lingkod din po sila ng Diyos sa kanilang mga munting simbahan at sila rin ay kailangan nating pahalagahan. Kaming mga lingkod ng Diyos, tulad ng mga pare, nilalapit kayo sa Diyos. Pero sinisigurado ko kung malalaman ninyo ang partikular na istorya na pang MMK na istorya ng mga taong tinutukoy ko sa sermon ko. Isang asawa na talagang buong tiyaga, pagkatapos magtrabaho, aalagaan pa rin ang kanyang may sakit na stroke na kabiyak. Magulang na ang gabi ay ginagawang araw para maitaguyod at may pang-extra para sa anak. Mga anak na halos mapag-iwanan ng kanilang mga kasabayan, kaibigan, sapagkat bago ang kanilang sarili, inuuna muna ang mga magulang, pinag-aaral muna ang mga kapatid niya. Mga simpleng tao na hindi kilala ng mundo, pero sa kanilang mga pamilya ay mundo. Ibig sabihin, talagang ang nagpapaikot ng mundo ng kanilang pamilya ay sila, sapagkat paano na lamang ang kanilang pamilya kung wala sila. Kapag nalaman niyo ang kanilang istorya, mas mapapalapit kayo sa Diyos. Mas may inspire kayo. Tama na kung minsan natatouch kayo sa aming mga humilya. Pero ang humilya ng mga taong ito, hindi man nagsasalita, ay ang buhay mismo nila. Minsan iniisip ninyo, kaming mga lingkod ninyo, o lingkod ng Diyos bilang pare, diretsyo agad ng langit. Baka nga mauna pa sila ng langit. Tama namang ipinagdarasal namin kayo. Ako personally, yung mga tumutulong sa akin, talagang ipinagdarasal ko. But I must confess, may mga pagkakataong nakakalimutan ko yung pangalan ninyo, pati mga binigay ninyo sa dami ninyo. Pero papaano kung tulungan mo ang isa sa mga tinutukoy natin sa sermon na ito? Sila nakakaunti ang tumutulong. Sinisigurado ko sa iyo, baka ikaw lang ang ipagpasalamat nila sa Diyos tuwing na, Lord, bahala ka na sa Kanya. Ikaw na po sanang gumante sa kabutihan niya. At yun ay ipagdarasal niya mula sa kawalan niya, mula sa takot niya, mula sa kalungkutan niya, na naibsan dahil sa siya yung tinulungan. At yun ay hindi niya makakalimutan kahit ang iyong pangalan at ang iyong binigay sa oras ng kanyang matinding pangailangan. Hindi nga ba't mas masarap tulungan yung mga ganyan? Mga kapatid, salamat sa inyong pagtulong sa amin, ha? Pero sana, again, maging sensitibo tayo sa mga lingkod din ng Diyos na ito. Ang mga lingkod ng Diyos hindi lang laging nakaabito. Minsan, yan yung kasama mo sa trabaho, yung sales lady na makakasalamuha mo, yung bukas na makikita mong mga gulanit ang suot ng mga construction worker, pag uwi nun sa kanilang pamilya, dinadakila sila. Iba yung pagkadakila sa kanila, sapagkat iba yung sakripisyo nila. Kaya sana, pahalagahan din po natin sila. Ngayon, kung ikaw naman itong tinutukoy ko kanina pa, kung ikaw ang lingkod ng Diyos para sa iyong pamilya, kung kaming mga pare ay hindi pinababayaan ng Diyos, ikaw pa ba? Lalo pat alam niya, nakakaunti ang tumutulong o walang tumutulong sa iyo. Magtiwala ka, mas lalong aatensyonan ka niya. Ito sanang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa, sapagkat ang Diyos ay kilala ang mga lingkod niya at alam ang sakripisyo nila. God won't be God if He does not know how to take good care of His business. Kung ikaw na negosyante, inaalagaan mo yung mga nagtatrabaho sa iyo, ang Diyos pa ba? Alam niya ang mga lingkod niyang nagtatrabaho sa Kanya upang ipalaganap ang kabutihan niya. It's a symphony, a bubble, whiskey.
Tanong lang po, ano ang magpapasaya sa iyo? What will make you happy? Ang number 1 dyan na sagot, pera. Amen? Sino pong gusto ng pera? 2 kamay, itaas. Lahat. Di po ba? But the question is, will money make you forever happy? Is money the real answer to make you happy every day? May kakilala po ako. Sinasabi niya, kahit pobre na siya, kahit mahirap na siya, basta't wala lang siyang sakit. Amen? Sobrang yaman po. Pag nag-a-abroad, hindi man iniisip ang ginagastos. Pag nangingibang bansa, parang pumunta lang ng Baguio o Manila. Pero meron pong grabing sakit. One of a kind illness. And if you can hear only the words of the rich man, ipagpapalit niya lahat ng kayamanan, lahat ng pera para magkaroon lang ng mabuting pangangatawan. He will do it. He's asking God for it. I think some of you also would exchange all of the money in the world just to have their loved ones back. Amen? Kahit na mahirap sila, basta't maibalik lang yung namatay nilang anak. Kahit na mahirapan sila, I think some of you, ipagpapalit ang kayamanan para lang mabuhay yung kanilang minamahal na asawa. Meron po akong kakilala. Pag pinagtatrabaho ko siya, very generous po ako, nagbibigay ako na sobra-sobra. Pero ibabalik po yung sobrang pera. Ano yung sinasabi? Father, masusunog na po ang kaluluwa ko dyan. See, there are people who believe that happiness can be found beyond having money, having wealth. Amen? Anong magpapasaya sa'yo? Ari-arian? Yung inaasam mo na damit, panaginip mong sasakyan, pinapangarap mong bahay? Nung po nag-aaral ako, ang panaginip ko, magkaroon ng original na sapatos. Dahil mahirap lang po kami, ang nabibili lang po ng aking magulang, imitation na rubber shoes. Ilang buwan lang po, nagsasalita na yung sapatos ko. Bumubuka ka na. Kasi po, fake. Pag pumapasok ako, nahihiya po ako, tinatakpan ko yung aking mga sapatos kasi yung mga kaklase ko, mayayaman, ang gaganda po ng rubber shoes. Original. Adidas, Nike, Jordan. Ako po, fake. Sa bangketa lang po binibili ng aking ina. Pero alam niyo po, kayong pari na ako, hindi po ako bumibili ng sapatos. Akong binibigyan. Ang dami ko pong sapatos. Hindi ko man nasusuot. Siyempre, ang pangit naman, makikita mo yung pare, no? Naka-rubber shoes. Nakadamit mang pare, tapos rubber shoes. Ano yon? Maglalaro ng basketball dito sa altar? Pero, napansin ko, kahit sangkaterba na, itong aking mga sapatos, hindi ko po binili binigay sa akin. Original, ang gaganda po. Bakit hindi ako masaya? Sabi ko sa sarili ko, di ba ito yung pangarap mo? But I do not find any peace and fulfillment. Inaalikabukan lang po, nadudumihan lang doon sa cabinet. What will make you happy? Sigurado yung iba sasabihin nila, Father, yung walang problema. Okay, yung retired ka na. Merong mga iba retired, wala nang ginagawa. Naiinip. Hindi nila alam kung anong gagawin nila. Maghapon, nauubos nila yung mga pinapanood sa TV, lumabas na, alam na lahat ng mga chismis na kapitbahay. Retired, walang problema, magpapahinga na lang. Pero, hindi masaya. Ano talaga ang makakapagbigay ng tuwa sa atin? Ano ang tinuturo ni Jesus? Huwag niyong uumpisahan sa labas. Kung gusto niyong tunay na maging masaya, mabuti at banal, umpisahan niyo sa loob. Binibigyan tayo ng babala ng Panginoon. Tingnan nyo nga itong mga Pariseo. Buong buhay nila, ang ginagawa nila, pagpapakitang tao, pagpapapogi, pagpapasikat. Pero ano yung ginamit na larawan ng Panginoon? Sila'y mga magagandang libingan, pero bulok ang kalooban. Happiness is not found on the outside. Happiness begins within. Kung aayusin mo ang iyong kalooban,
kung lilinisin mo ang iyong mga kasalanan. Lalong-lalo na kung papapasukin mo ang Espiritu ng Diyos sa iyo, kahit saan ka man mapunta, kahit ano man ang iyong kalagayan, palagi kang magiging masaya. Remember that, my dear friends. Begin within, not outside. Happiness is not something that you attain. Happiness is something that you choose. Happiness is a state of being. Nag-uumpisa sa loob. Kaya nga, masasabi natin ang tao magiging malungkot, miserable. Kahit na siya'y nakapaligid ng mga magagandang bagay, kung bulok naman ang nasa loob niya, kung may gulo ang kanyang isip at puso. Let us begin within, not outside. Dahil tandaan niyo po, ang tunay na buhay ay nasa loob, hindi nasa labas. Pag inuna mo palagi ang nasa labas, anong mangyayari na nasa loob? Mamamatay yan. Tingnan niyo po ang itlog. Pag napipisa ang itlog, sa nag-uumpisa? Sa labas? Sa loob. Bakit sa loob? Yun yung buhay. Ang buhay nasa loob, labas. Pero ang tigas ng ulo natin, kala natin ang totoong buhay nasa labas, pinapaloob, pinapasok natin. We are wrong. That is a big mistake. Bigyan mo ng oras at panahon, araw-araw, ang iyong spiritual na buhay, ang iyong pag-uugali, ang iyong relasyon sa Diyos. At makikita mo, hindi ka lang magiging masaya, makukontento ka, magiging kapang payapa. May paborito po akong kanta ni Richie Di Horsi. Hindi ko po alam kung alam niyo yung kanta. Ang pamagat po, sobrang talino na ng tao ngayon. Alam niyo po yan? Ang ganda po. Hanapin niyo po sa YouTube, sa internet. Ang lalim po ng lyrics. Sabi niya, sobrang talino na ng tao ngayon. Kaya nang makapunta sa buwan, makapaglakad. Kaya na niyang makagawa ng telebisyon at mga palabas. Pero nakalimutan na niyang magdasal tuwing linggo. Ang gaganda na ng ating mga nagawa, nakakamanghak, nakakabilib. Pero walang kwenta yan kung napabayaan naman yung nasa loob, ang iyong puso, ang iyong kalooban, lalong-lalo na ang iyong espiritu. Dahil pagdating ng araw, lahat ng ito na nakikita mo sa labas, mawawala din yan. Lilipas din yan. Lulusaw din yan. Masisira din yan. May katapusan yan. Pero nung sabi ng Panginoon, ng turo niya, anong nananatili? Ang ating mga kaluluwa, ang ating mga espiritu. Kaya kung nagpapagod ka para sa pera, para sa kayamanan, para sa iyong pangalan, wala naman problema kung pagsumikapan mo ang mga bagay na yan. Pero ang pinapaalala lang ng Diyos, huwag mo namang kalimutan yung nandun sa loob. Dahil pag nakalimutan mo yan, maaaring sa pisikal ikaw ay buhay, pero ang totoo, ikaw ay patay